proyekto at programa ni Mayor sa mga barangay. Aba, ay makinig na sa programa ni Mayor Tonton Uy. Gusto ko, healthy ka. Hindi lamang health tips ang mga balitang pangkalusugan. Tampok ang aksyon ng ating Mayor sa mga concerns at ang kanya mga proyekto at plano para sa ating bayan. Kaya wag nang magpahuli sa balita. Makinig na kay Mayor Tonton Uy. Gusto ko, healthy ka. Dito lamang sa 104.5 Radyo Natin Santa Cruz. At kung kailangan na ika'y magandang hapon po sa ating lahat, sa lahat mga nakikinig sa kanilang mga radyo. Magandang hapon po. Sana po ay lahat kayo ay nasa mabuti at malayo sa disgrasya at karamdaman. Ang oras po natin ngayon ay 5:41 na po at ngayon po ay ika-siyam ng Nobyembre. Martes po ang ating araw at ngayon po ay very special day sapagkat meron pong mga mahalagang tao na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan ngayon. Bago po ang lahat na pagbati, kita po ay dumako na muna sa ating gawain, ang ating pagbabasa ng pagkaing pang-espiritual. Ako po ngayon ay sa opisina lang radyo ngayon, hindi po ako nakapunta ron. Meron pong mga pag-uusap din sa munisipyo, kaya nag-phone patch na lang po muna tayo. Ano po? At ngayon pong araw, ang ating pong basahin na kwento ay halaw mula po sa libro ng Salmo 141, talata 2. At ito po ang nakasaad. Tanggapin ninyo sana ang dalangin ko bilang insenso, ang pagtatas ko ng aking mga kamay bilang handog panggabi. Ayan, so medyo matalinhaga po itong ating binasa na ito. Ano po? Ang ating pong kwento ay pinamagatang panalangin na isinulat ni Arthur Jackson. Walang kamatayan ang panalangin. Ito ang agaw pansin na mga salita ng manunulat na si E.M. Bounds. Dagdag pa niya, magsaraman ang bibig ng nagsabi nito. Tumigil man sa pagtibok ang pusong pinanggalingan nito. Mananatili pa ring buhay ang panalangin sa harap ng Diyos. Lumipas man ang ilang buhay, henerasyon o ang mundo, nananatili pa rin ang panalangin. Naitanong mo na ba minsan, lalo na sa mga panahon ng paghihirap at pagsubok, kung nakakarating kaya sa Diyos ang mga panalangin mo? Ipinapaalala sa atin ng mga sinabi ni Bounds na mahalaga sa Diyos ang ating mga panalangin. Mababasa rin ito sa Pahayag 8:1 hanggang 5. Ang lugar ay sa langit, sa harap ng trono ng Diyos. Ang mga anghel ay nakaharap sa trono, at isang anghel ang nag-alay sa kanya ng insenso, kasama ang mga panalangin ng mga pinabanal. Isang napakagandang paalala
na pumapailan lang sa harap ng Diyos ang usok ng insenso kasama ang panalangin ng mga pinabanal. Ipinaparating ng mga talatang ito na tunay na umaabot sa Diyos ang mga panalangin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Sa mga pagkakataon na pakiramdam mo'y hindi nakakarating sa Diyos ang mga panalangin mo, alalahanin mong mahalaga sa Kanya ang bawat panalangin. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita at ang pagnilay-nilay natin ng banal na Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Ayan, magandang hapon po sa ating mga kapatid, sa ating pong mga kapanalig. Sana po ang nagdaang araw ay maging punong-puno ng kabuluhan sa mata ng Diyos at sa ating pong paglilingkod sa ating mga kababayan. Tunay po na itong ating pong nabasa, no, marami po sa ating mga panahon, meron pong mga araw na kita po ay kung minsan ay nagkakaroon ng pagtatanong o pagdududa, lalo na po kung kita ay nakakaranas ng mga pagsubok at mga suliranin sa buhay. Kadalasan, ang mga tao po na pinanghihinaan ng loob, kung minsan ay nagkakaroon ng agam-agam kung ang ating mga dasal, panalangin, ay naririnig ba o nakakarating po at sa ating Panginoong Jesucristo. Yan po ay normal, sapagkat bilang mga tao, hindi naman po lahat ng tao ay pare-pareho ang ating tibay at lalim ng pananalig sa Diyos. Meron pong mababaw, meron pong malalim-lalim, at meron pong napakalalim ng pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Subalit pinapaalalahanan po kita, mga kapatid, na anuman ang ating pong pinagdaraanan, huwag po tayong bibitaw sa pangako ng ating Panginoon na anuman ang mangyari sa ating buhay, kailanman hindi niya tayo pababayaan. Tunay na mahirap matarok ang totoong plano ng Diyos sa ating lahat. Hindi po natin malaman at hindi po natin masasagot ang lahat ng mga katanungan natin. Subalit, iisa lamang ang dapat nating katotohanan na ating pagsasandigan na ako ng Diyos ay hindi po tayo pababayaan sa lahat ng oras. At yan po ay nakabase sa plano ng Diyos na kailanman ay hindi po natin matatarok sapagkat ang Panginoon ay higit na mas nakakaalam as nakakahigit sa kaisipan at katalinuhan. Kaya anuman po ang ating pinagtataanan, ito po ay problema sa kalusugan, meron po tayong karamdaman o kamag-anak na merong problema sa kalusugan, maging ito po'y problema sa relasyon, problema sa salapi, problema sa negosyo, problema sa pakikipagkaibigan. Problema po natin sa ating mga aspirasyon o mga ambisyon o mga pangarap sa buhay na hindi natin makamit. Alalahanin po natin na mahalaga para sa ating Panginoon ang bawat panalangin natin. At hindi niya po tayo pagbibingi-bingihan. Hindi po siya magbubulag-bulagan. At sigurado po kita na inihahanda ng Panginoon ang ating buhay upang masigit po kitang matatag, malakas ang paninindigan, at hindi magiging malambot kung anuman ang mga problema o dagok sa buhay na ating masumpungan. Alalahanin po natin, Panginoon, kung mga kababayan, na
ang Panginoon ay sinasanay po tayo. Kumbaga po sa isang punyal, kita po ay pinapatalas ng Panginoon. Kung baga po sa isang halaman, kita po ay mas pinatitibay katulad ng isang kawayan. Kaya hindi po tayo dapat panghinaan ng loob kung anumang dagok o problema ang dumaan sa ating buhay. Sapagkat yan ang magpapalakas lalo sa ating disposisyon, sa ating pagdesisyon, at magpapalakas po lalo sa ating pong pananampalataya at pananalig sa Diyos. Dahil anuman ang mangyari sa ating buhay, anuman ang ating makaharap na mga problema, sa piling ng Diyos, yan po ay magiging madali at magiging madaling sagutin po ito sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Kaya siguro sa lahat ng mga kapatid natin na may nalalaman po, alalahanin lamang po natin na mayroon po tayong Diyos na nagpapahalaga sa bawat panalangin na ating ihandog sa Kanya. So, tayo po'y manalangin sa ngalan naman ng Espiritu Santo. Amen. Diyos naming Ama na dakila, ang pong idinudulog sa inyo ang kataas-taasang kapurihan para po sa iyong kabanalan, sa iyong banal na pangalan, sa iyong kapurihan, sa iyong kapangyarihan, at sa iyong kaharian. Humingi po kami ng tawad sa lahat ng aming pong nagagawang pagkakasala, dulot po ng aming kainahan. Maging ito po ay sa hindi magandang salita, masamang isipan, at mga bagay na nakakaligtaan po namin gawin. Lord, patawarin mo rin po kung meron pong mga taong nagkakasala sa amin, sapagkat kagaya ko rin po sila na mahina at hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Panginoon, maraming salamat sa patuloy na pagbibigay po ninyo sa amin ng grasya at biyaya. Grasya na biyaya po ng kalakasan ng katawan, biyaya po ng kalakasan ng isipan at ng kaalaman. Patuloy mo pong gamitin aming buhay, Panginoon, upang maging instrumento din po kami para kami po ay makapagbahagi ng iyong aral at ng iyong kalooban sa aming mga kababayan. Nawa po'y patuloy po kaming maging instrumento ninyo para makapag-akay po kami ng mga tao at mga kapatid namin na naliligaw ng landas. Pinapanalangin din po namin, Panginoon, ang pasasalamat sa lahat ng mga oportunidad at pagkakataon na kami po ay nakakatulong sa aming kapwa. Bigyan niyo po kami ng tibay ng dibdib upang lahat ng mga pagsubok ay amin din pong maharap. At hindi po kami panghinaan sa mga pagsubok, lalo na po na kami ay nandito po sa lingkod bayan. Panginoon, pinapanalangin din po namin ang mga taong may karamdaman, may sakit na COVID, may mga cancer, may sakit sa isip, may mga sakit sa baga, high blood, diabetes, COPD o yung may sakit sa baga, may mga cancer sa bituka, cancer pusa, atay. Nawa, Panginoon, sila po ay mabigyan ninyo ng panibagong pag-asa. Nawa, Panginoon, sila mabigyan niyo po ng agarang kagalingan sapagkat naniniwala po kami na kayo po ang pinakadakilang manggagamot na sa isang salita mo lamang ay mapapagaling ninyo ang kahit sino po na mayroong karamdaman na dinadala sa kasalukuyan. Panginoon, amin din pong pinapanalangin ang amin pong mga mahal sa buhay na yumao, nawa po sila'y mapatawad ninyo sa kanilang kasalanan at maiakyat din po sa inyong kaharian. At sa lahat po ng mga naiwang mahal nila sa buhay, nawa po sila'y mabigyan nyo po ng kalooban na may kaluwagan sa pagtanggap ng pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. At sana po ang kanilang kalumbayan at pagdadalamhati
ay mapalitan ng kagalakan sa kanilang puso at ang pananalig po nila sa inyo, Panginoon, ay higit pa po nating mapagtibay. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na patuloy po na nagpapalaga sa aming mga bawat panalangin. At ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa kanyang matamis sa pangalan ng anak na Jesus, inyong anak na si Jesus, na siyang maghari ngayon at magpakailanman. Amen. Ngalan naman ng anak ni Diyos Spirit Santo. Amen. Ayan. So, mga kapatid, pagpaumanhin po ninyo ako, ako po'y hindi nakapagmerienda, kaya parang ako po'y nanginginig doon sa aking mga kamay at bigyan mo raw ako ng kalahating tasa ng kape na may sugar. At pag ako po ba ay nalilipasan ng gutom, ay ako po'y nasakit ang ulo at nanginginig ang aking mga kamay at kuminsan po'y nahina yung aking pag-iisip at pagsasalita. Nababa po yung aking sugar at pag nalipasan po kita ng gutom, nataas naman po yung ating pong adrenaline o epinephrine para po yung taba sa ating katawan ay pagkuna naman ng sugar. So, yun po ang ginagawa ng katawan. So, ayan, sumpong na rin po yung sakit ng ulo ko. But anyway, gusto ko lamang pong i-update muna kayo sa atin pong COVID situation dito sa ating bayan. At kagaya po ng kahapon, ako po ay walang radyo sapagkat meron po tayong ALS. Wala pong naitalang bagong PCR confirmed case ng COVID. Wala rin pong naitalang nakarecover. Kaya po mananatili pong 6 ang ating kaso ng COVID sa kasalukuyan. Ito po yung isa sa Matalaba, 2 sa Napu, isa sa Tawiran, isa sa Taytay, at isa po sa Tagum. So, 6 ang ating pong kaso ng COVID ngayon. Dito po sa 6 na ito, ay isa lamang ang senior citizen na positive. Ito po yung taga-Tagum. Yung 5 pong natitira ay isang 15 years old, isang 14, isang 45, isang 51, at isang 56. So, ngayon po, wala pong naitala na antigen positive ngayong araw. At sa awa ng Diyos, wala rin pong naitalang namatay nitong nakaraang 2 araw. Ipanalangin po natin sa Diyos at tayo pong lahat magtulong upang mapanatili po natin na mababa ang kaso ng COVID dito sa ating bayan at dito sa buong lalawigan at bansa. Ayan. So, ihigop lamang po ako ng kapiha para maibisan po yung aking may sugar po ito. Ayan, okay. And gusto ko pong i-share naman sa inyo yung ating pong COVID situation sa buong bayan, lalawigan ng Santa Cruz. Okay, so ngayon po sa buong Marinduque, this is as of November 9, 4 p.m., meron na lamang pong natitirang 73 active cases ng COVID sa buong Marinduque. At ito po ang distribution sa buong Marinduque. Buwak po ang meron pa rin pong pinakamarami, 41. Sagasan po ay merong 28. Sa Buena Vista ay may 5, sa Torrijos may 7, at sa Mugpog at sa Santa Cruz po ay may natitirang 6. So, 93 po. Sana tuloy-tuloy po ito, At sa buong Pilipinas naman po ay may naitalang bagong kaso na 1,409. At sa awa ng Diyos, 46 lamang
ang namatay nitong nakaraang 24 na oras. Okay. And then, gusto ko naman pong i-update po kayo sa atin pong vaccination program sa bayan ng Santa Cruz. Maaari mo bang itanong ining yung percentage ng ating target pag sila'y nagabigay ng bakuna, yung nabakunahan lang? Dapat nabigay nila rin ay percentage ng nabakunahan na natin sa target population dito sa bayan. Mas importante po yun. So, ngayon pong araw sa RHU1 ay meron pong mga nabakunahan na second dose, 216 sa Banahaw, Mangkuangan, Ipil. Okay na po ito, yung mga second dose kasi yan po'y nakarecord na eh. Mas mahalaga ay ito pong first dose. Kaya ngayon po, ang nabakunahan lang natin ang first dose sa RHU1 ay 150. Yung second dose po, 401. Pero ang mas laga po dito ay yung mga bagong first dose. Sa RHU2 naman po, ang first dose, totoo ba ito? Grabe, ang dami Grabe, ang dami pong nabakunahan ng first dose. Good job po ito. So, ang nabakunahan po ng Sinovac ng first dose ay 22. At ang nabakunahan po sa Pfizer ay 470. Ngayong bang araw lang ito? Baka hindi naman. Baka ito na may pati kahapon. Talaga? Grabe ito 499 ang nabakunahan ng first dose ngayong araw sa RHU2. At ang second dose po, 316. Okay lang po yan, second dose, kahit hindi na natin i-record dyan kasi yan naman po yung automatic na pag first dose, dapat second dose po yan. So, mas mahalaga po ang first dose ang madamihan po natin. Ayan. So, okay. So, ang ating pong update pagdating sa RHU2 ay from ano ito? Second page. Ayan. So, mga kababayan, dapat yung generalized na picture, ano mo na, isama, meron total dito. So, ngayon po mga kababayan, ang RHU2 ay meron na po tayong nababakunahan na 63% sa RHU2. So, maganda po ito at ito po yung total o average na nabakunahan sa RHU2. Baka naman i-text sa iyo yung RHU1. Ang alam ko, mataas ng RHU1 kaysa sa RHU2 nung 1 month ago. Ano po? Ayan. So, mga kababayan, patuloy po kitang magpabakuna sa mga kamag-anak ninyong hindi pa po nakakapagpabakuna. Papuntahin po ninyo sa center araw-araw. Pwede po yun. Ayan. Humigop lang po ako ng kape. And gusto ko po mga kababayan na i-update lang po kayo ngayon ay tungkol naman sa ASF, sa African Swine Fever. Ito po ang napakalaking problema na kinakaharap ng ating bayan at ng buong lalawigan. Kung natatandaan nyo po, nagkaroon na po ng depopulation activity sa bayan po ng Torrijos, Buena Vista, at nakausap ko po si Mayor Army kanina, ay nagsisimula na rin po sila na magkaling for depopulation. Ito po ay yung pagsusurrender ng mga baboy na nasa sa loob ng red zone. At yung pong nasa sa loob po ng red zone na yon ay sinasubject po natin ito sa culling. Ano po? Sinasacrifice po natin ito para hindi na mahawa ang ibang mga barangay at hindi madamay ang buong bayan.
So sa ngayon po, ang ginawa activity po ng ating Municipal Agriculture Office sa pakikipagtulungan sa veterinary office at ilang mga veterinaryo mula sa Bureau of Animal Industry ay nakakuha po sila ng blood sample sa Bagong Silang ngayong araw. Dalawa po ang samples ng dugo na kinuha sa Barangay Bagong Silang na kanina. At bukas naman po ay sisimula na. Ang ibig sabihin ay nakapaghukay na po tayo at nagpapasalamat po tayo ng taus-puso sa ating pong kababayan na si na si Kamogi at nakahiram po tayo ng bakho at nakapaghukay po kanina sa Barangay Baliis. At bukas po alas 8 ng umaga ay sisimulan ang pagsusurrender ng mga baboy, buhay, may simptomas o wala na nasakop mo nung red zone at yun po ay dadalhin doon sa ating pong hinukay o pit kung saan po doon isasakripisyo ang ating pong mga baboy na nadamay dahil po doon sa mga ASF na mga namatay sa baboy. Alam niyo po, may isa pong babuyan dyan na backyard. Actually, backyard to, pero marami-rami rin pong mga bulaw. Yung pong alagang baboy nung anak po ni Konsehala Meli Aguirre ay nitong nagdaang 5 araw, 19 ang nadamay na baboy ng ASF na virus. Kaya po, ito po ay isang malaking problema na dapat po ay pagtulong-tulungan natin. Hindi po ito kaya ng barangay lamang o ng munisipyo man o ng probinsya man. Ito po ay isang obligasyon ng bawat isang Marinduqueño na dapat ay kayo po ay kitang lahat ay mag-cooperate. Totoo po yan. Ako po'y nalulungkot din. Kahit ako po'y hindi magbababoy, hindi po ako nag-aalaga ng baboy. Subalit ako po ay nalulungkot sapagkat marami po dito ay nagasimula pa lamang magbabuyan at umutang pa po doon po sa ating love loan na ginawa po nilang panimulang puhunan. Subalit marami po dyan ay nadamay din po agad. Pero wag po tayong mag-alala. Kagaya nga po nung ating panalangin kanina, ito po ay mga pagsubok na kayang-kaya po nating bumangon na magkakapit-bisig. Huwag na po nating isipin muna yung sarili lamang. Kapag kayo po ay nandoon sa red zone na yan at yung inyo pong baboy ay mapapasama sa isa sakripisyo, huwag na po nating pag-arimuhanan sapagkat pag yan po ay ating itinago at inilipat sa ibang lugar, idinadamay lamang po natin ng mas maaga yung mga karatig barangay po natin. Sarili na lamang po natin ang iniisip niyan. Huwag po kayong mag-alala mga kababayan. Ito pong inyong punong bayan ay gumagawa na po ng mga hakbang kung paano maiibsan man lamang ang inyong problemang dinatna na yan. At kita po ay merong mga sulat na at mga tawag na ginawa para po sa mga ibang ahensya ng gobyerno na pwede namang makatulong din sa atin sa darating na mga araw. Huwag po kayong masyadong magamadali. Mag-antabay po tayo. Ang mahalaga po, yung inyo pong mga baboy na isasakripisyo at isosurrender ay mai-record ng maayos para po pag dumating na po yung ating pondo na maipapalabas po natin at mga darating mula po sa Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, pwede pong makapagbigay din yan, Department of Social Welfare and Development sapagkat ito po'y pag-ayuda sa mga parang kalamidad din po ito.
maaari din pong makatulong ang ating Office of Civil Defense, ang ating Disaster Risk Reduction Management Offices, ang ating pong Office of the President, Office of the Vice President, ang ating pong mga senador at mga congressman ay pwede rin pong magpadala ng ayuda sa atin. Huwag po nating akalungkot masyado. Totoo po yan. Delikado po yan. Subalit, ang ating, habang kita po ay may buhay, kita po ay may pag-asa. At isipin po ninyo mga kababayan, ganito ha, pag kayo po'y napadamay doon sa red zone, huwag na po nating itago. Dahil, bakit? Yan po'y malaki ang porsyento na merong virus na rin. At yan po ay gastusan pa natin ng pagkain o ng mga feeds, tapos mamamatay din lamang, ay madadagdagan pa po ang ating pagkalugi. So, mga kababayan, tayo po ay magtulungan. Pakinggan po natin ang mga alituntunin na ipinapakalat ng ating pong Bureau of Animal Industry, ng ating pong Provincial Veterinary Office, at ng ating Municipal Agriculture Office. Kung meron po kayong mga katanungan, ay pwede naman po kayong tumawag dito sa hotline. Ano po? Meron po tayong hotline at ito po ang ating Municipal Agriculture Office hotline. Huwag po kayong paniwala sa inyong mga kapitbahay na hindi naman veterinary doctor. Kayo po'y tumawag sa hotline ng ating Agriculture Office. Ito po, pakisulat po ninyo. 0968 719 4868. Yan po ang hotline ng ating Agriculture Office. At pag meron po kayong mga katanungan sa ating Provincial Veterinary Office, pwede rin po kayong tumawag dito sa number na ito. Sandali po ha. Ayan. 0939-910-0115. Ulitin ko po. 0939-910-0115. Okay? So, ito po mga kababayan ay isang paalala lang. Wala pa pong gamot sa ASF. Wala pa rin pong mabisang bakuna sa ASF. Huwag po ninyong apilit na Mayor o Doc Victoria o Dr. o Mr. Jerry Diana. Yung akin po'y pinaturukan ko ay hindi ko po ito surrender at ito po'y maganda ng pakiramdam wari o huwag na po nating huwag na po kitang makipagtalo doon. Kasi ito pong ating protocol na inagawa ay ito na po yung proven at scientific na epektibo para makontrol ang ASF. Alam niyo po, kung gusto po nating makabalik uli sa paghahanap buhay sa pagbababoy, sumunod na po kita at paglabanan po nating lahat yung ASF na yan. Dahil pag kita po'y nagtulong-tulong, pwede pong sa loob ng 1 taon ay kita'y makapagbalik na uli sa pagbababoy. Pero kung kita po ay magiging matigas ang ulo, magiging pasaway, lahat ng mga inapagbawal ng veterinaryo ay ating asuwayin, pwede pong umabot ng 30 years, katulad po sa bansang Brazil, na kita ay may ASF, hindi na po kita kailanman makakapaghanap buhay ng pagbababuyan. Kaya nakasalalay po sa ating lahat ang muling pagbabalik ng ating hog industry. Sana po maunawaan po ninyo ito. At ngayon po mga kababayan, ay tuloy lang po ang pag-ikot ng ating mga agriculture technician, ang ating mga veterinary doctors from BAI
sa pakikipag-ugnayan po natin sa Provincial Bet. Okay po? So, ngayon po, gusto ko lamang pong batiin muna ng happy birthday ang ating pong kinatawan na congressman na si Speaker Lord Alan Velasco. Happy birthday po sa ating pong minamahal at ginagalang na Speaker Lord Alan Velasco na nagdiriwang ng kanyang birthday ngayong araw. Nawa, Speaker Lord, bigyan kayo ng ating Panginoon ng kalakasan ng isip, katawan, tibay ng dibdib. Dahil alam po namin na napakahirap ng trabaho ninyo dyan sa Kongreso. Napamunuan ang nasa 300 congressman sa buong Pilipinas at kayo po ang nangunguna para maipasagad ang pondo ng bansang Pilipinas upang mapakinabangan ng ating mga kababayan. Yan po ang napakagandang trabaho na lahat po ang bilis pong magpa-approve ni Speaker Lord. Isa po siya sa masasabi nating pinakamagaling na naging Speaker of the House. Hindi niyo po siya kakikitaan ang laging nasa TV o nasa radyo, pero ang ginagawa po niyang pagdadaldal ay sa gawa lamang. Kaya mabuhay po kayo, Speaker Lord Alan Velasco. At ganun pa po, ganun man po ay hayaan nyo na pong batiin ko na rin po in advance. Happy birthday po sa kanyang butihing may bahay na si Kumaring Wen. Happy birthday po, Kumaring Wen, mula po sa inyong lingkod, kay Susan, at sa inyo pong inaanak na si Lisbela Marin. Nawa, Maring Wen, ikaw po ay bigyan din ng Panginoon ng kalakasan lagi ng katawan at isip dahil alam niyo po, yan po'y napakasipag na tao. Napakadaling na negosyante at siya po ay kahit gabi ginagawang araw sa sipag po niyang mag-manage ng napakaraming business na may kinalaman sa San Miguel Corporation at sa Petron. Marami po siyang negosyo diyan. So, mabuhay po ang Pilipinong May Puso Foundation at Party List. At syempre, mabuhay po kayo, Kumaring Wen. God bless. Napakarami pong itinutulong ng kanyang foundation sa buong Pilipinas. So, mabuhay po kayo and advance happy birthday. And gusto ko rin pong batiin ng happy birthday si Justin Constantino ng Pulong Parang at si Tito Roldan ng Barangay Pag-asa. Gusto ko rin pong batiin si Consiala Nori Caraan na nag-birthday po kahapon. Belated happy birthday po, Tita Nori, sa kanya pong birthday. Happy 7. Gusto mo bang maging updated sa mga balita sa munisipyo? Po'y pinaturukan ko, ay hindi ko po ito surrender at ito po'y maganda ng pakiramdam wari o huwag na po nating huwag na po kitang makipagtalo doon. Kasi ito pong ating protocol na inagawa ay ito na po yung proven at kagawad sa Bangkuangan. Ganon din po kay Kagawad Freddy Quijano ng Banugbog. Happy birthday po, Kagawad Freddy. Sa ating pong BHW ng dating bayan kay Rosalinda Peregrin. Sa ating pong tanod ng lamesa na si Evelyn Macunat. At kay Primar Pareño ng Banugbog na isang tanod. At kay Joselito Roldan ng Pag-asa na isang tanod. Happy birthday po sa inyo. At sa lahat ng senior citizen na may birthday ngayon, happy birthday po kay Patricia Rohel, Nanay Patricia Rohel ng Bagong Silang, Nanay Alicia Pastor Pide ng Bagong Silang, Nanay Agripina Rehencia ng Lusok, Tatay Rodante Ribacablanca ng Alobo, Tatay Jose Maderal ng Pulong Parang, ay kay Kagawad Joe. Happy birthday, Kagawad Joe. Siya po ay nasa Malaysia ngayon, doon nagtatrabaho. Ingat po kayo dyan, Brother Joe. Kay Tatay Tirso Padilla ng San Antonio, kay Nanay Ludivina at Yensa ng Butilaw, Tatay Chidoro Romasanta ng Makulapnit, Nanay Rosalinda Palacios ng Hupi, Nanay Agripina Panuelos ng Kasili, Nanay Libita Romasanta ng Pag-asa, kay Tito Ling Florencio Fernandez ng Pag-asa. Happy birthday po, Tito Ling. Ganun din po kay Nanay Teodora Peño ng Masagisi, Tatay Benigno de la Cruz ng Masagisi,
Nanay Soledad Almonte ng Taytay, Nanay Aida Palomares ng Maharlika, Tatay Godofredo Nambio ng Punong, Nanay Sinaida Briones ng Banahaw, Nanay Esther Bidiso ng Banahaw, at Tatay Teodoro Padilla ng Banahaw. Sa inyo pang lahat na may mga pagdiriwang ng birthday nila ngayon, naway biyahan kayo ng Panginoon Diyos sa mahabang buhay, magandang pangangatawan, at pusong puno ng kagalakan. So wala na po tayong oras, sobra-sobra na po. Kaya pansamantala po magpapaalam ang inyong lingkod. God bless everyone. I love you every all. Thank you po. Bye-bye. Ito